Isang dahilan para mabuhay. March 9. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 58. Tila hindi maaaring maging leader ng iglesia si Angko dahil bulag siya mula pagkabata. Inamin niyang ilang beses na siyang nagtangkang magpakamatay. Subalit siya rin ang buhay na saksi sa kapangyarihan ni Jesus na masumpungan ang mga tao sa kanilang pinakamahinang oras at may angat mula sa kawalang pag-asa. Isinilang si Angko mula sa isang debotong pamilya ng Budismo. Sa edad na 7 taong gulang, nagpasimulang sumakit ang isa niyang mata. Dahil sa mahirap ang kanilang buhay, hindi siya nadala sa doktor para ipagamot kaya nahawa na din ang isa pa niyang mata. Lumala ang kondisyon ni Angko hanggang sa naging ganap na bulag siya. Pagkatapos ng ika-7 grado, hindi na niya kayang magpatuloy sa pag-aaral. Isang araw, nang halos 30 taong gulang na si Angko, isang Kristiyanong mangangaral ang dumating sa kanilang nayon at nagpasimulang makipag-usap sa mga tao tungkol kay Jesus. Bilang bunga ng mga pabalita ng mangangaral, nabautismuhan si Angko at ang kanyang pamilya sa Kristiyanong iglesia. Dahil hindi makabasa ng mga aklat si Angko upang matutunan ang marami pa tungkol kay Jesus, bumaling siya sa mga audio sources para sa impormasyon. Ang pagsasaliksik na iyon ang naghatid sa kanya upang matuklasan ang Adventist World Radio, AWR. Hindi nagtagal, minahal ko ang programa sa radyo, wika ni Angko. Ang radyo lamang ang nakapagdadala sa aking ng kaaliwan. Aking tinatandaan ang oras ng programa at nakikinig sa radio araw-araw, na hanggang ngayon ay aking ginagawa. Dati, hindi ko alam kung sino ang Diyos, subalit ngayon kilala ko na siya. Salamat sa radyo. Habang lumalago ang kanyang kaalaman tungkol sa Diyos, nagpasya si Angko na magbahagi rin ng kanyang napapakinggan. Kaya inanyayahan niya ang kanyang mga kapitbahay at nagtatag ng maliit na grupo, nang kalaunay naging regular na ang pagpupulong. Nagsimulang pagtuunan niya ng mas higit pa ang programa sa radyo, na ginagawa ang pinakamahusay niyang magagawa upang mahagip ang bawat detalye ng pabbalita. Sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan, naging bantog na tagapagsalita si Angko at iginagalang na lider. Itinatag niya ang isang community service group na tinatawag na Golden Eagle Handicap Foundation, na tumutulong sa mga nangangailangan sa loob at paligid ng komunidad. Labis ang aking kagalakang nakilala ko ang Diyos at ang katotohanan ng Sabbath. Wika ni Angko, kung wala ang pabalitang itinuro ng radyo sa akin, walang magiging kabuluhan ang aking buhay. Panawagan. Ang handog sa araw na ito ay para sa Adventist World Radio. Kasalukuyang nagsasahimpapawid ang AWR ng higit sa 100 wika. Makatutulong ang inyong mga handog na may taguyod at palawakin ang gawaing pangangaral ng AWR. Ipanalangin ang ministeryong ito at magbigay ng inyong regular na mga handog.